lang sa kanya na okay lang, basta kasama ko yung mga anak ko. Yun yung importante sa lahat. So guys, konting tiis na lang kasi nga June na. So pinaupahan ko po siya para makales kami ng gastusin dito sa bahay. Hello guys! Good afternoon po sa inyong lahat. Yan, kung nasaan man kayong sulok ng mundo. And pako-comment po, may angel, kung mga taga-saan po kayo. Doon po sa comment section. So guys, ngayong araw po ay sa linggo ngayon dito. So, hindi pa kami lumabas ng mga bata kasi pinag-rest ko po sila para sure pong makapasok po bukas. Kasi Monday bukas. So guys, baka mapansin nyo po na medyo mapula yung aking mata dahil ako po ay naligo. So yun, kailangan sure na okay yung mga kondisyon yung katawan nila, si Jacob. So yun guys, maraming salamat po sa suporta nyo sa amin. Lalo na sa laging mga nanonood at sa laging mga nagko-comment dyan sa aming mga video. So, ngayon guys, na araw na to, medyo NANI? So, ngayong araw na to guys, ay medyo sad ako ng konti. Kasi, yan, namiss ko yung mag-vlog ng ganito, yung nakaano lang, yung talagang straight na vlog lang. So, medyo hindi ko alam guys kung ano ba yung sasabihin ko sa inyo ngayon. So, yung pala, I'm a little bit sad today, guys. Sa totoo lang. Kasi, paano ba ikukwento sa inyo? I-chika ko lang sa inyo ng konti yung mga nangyayari sa akin. Kasi, sa mga nakarang araw, sobrang busy po ni May Diary sa paghanap ng pera araw-araw. Pagtrabaho, and then pag-uwi ng bahay. Intindihin yung mga bata. Kanaiyak. So, yun guys, pasensya na kayo. medyo emotional si May Diary. Siguro dali na rin to nang nagkasakit ako. Tapos, medyo problema dito. So, yun. Ayoko naman lang sabihin mga problema kasi I know. Kasi alam ko na naman na may magko-comment na naman dyan na, pakialam namin sa problema mo, puro problema ka na lang. So guys, dito mga bata. Pinag-pray ko na lang guys na sana na hindi ako magkasakit ulit. Isa sa amin ng mga bata, hindi magkasakit. Hindi ko siya pwedeng pilitin yung boses kong magsalita ng sobrang lakas or yung dire-diretso kasi nga sabi kailangan kong ipahinga yung boses ko, yung bibig ko, yung pagbuka. So guys, ang graduation po pala ng school ni Jacob is 21 ba o 19? So ganyan, mga third week ng June ang graduation. So after nun, uuwi kami ng probinsya or pupunta yung ama nila dito para dalhin sa probinsya. So, ganoon ang setup. Or baka umuwi muna ako ng probinsya for 1 week para mag-rest din muna ako doon. So, guys, malapit na, diba? Konting tiis na lang. Kaya lang, medyo talagang emotional ako, guys. Sa totoo lang, ayoko talagang umiiyak talaga. Ayoko talagang umiiyak po sa kaharap ng camera. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga magandang umiyak sa harap ng camera kasi hindi mo alam yung mga sasabihin ng mga ibang tao sa'yo. So, yun guys. Konting tiis na lang sa May Diary. Kasi, yun nga, malapit ng graduation. Kaya lang, talagang sabi ko sa inyo na nahihirapan po talaga ako sa sitwasyon namin, sa setup namin. Alam ko, pati yung mga bata, nahihirapan. Pero ako po talaga yung as in na hirap sa pagising sa umaga. Gagayak yung dalawa. So, kailangan kong as in maagang gumising para igayak lahat. Kasi nga, yung school ni Jacob ay binigyan ako ng grocery ni Daniel.
So, yung school po ni si Daniel, kasi may rosary po talaga ako lagi guys sa bag. So, yung school po kasi ni Jacob ay malayo po doon sa trabaho ko. So, dalawang sakay pa po ako. Ngayon, pag nagpapa-babysit po ako sa doon kay Ate Helen, yung school po ni Jacob, kailangan ko pa pong mag-taxi or mag-metro para pumunta doon kay sa school, sa bahay ni Ate Helen, iatid sa building. And then, so kailangan ko na naman pong gumamit ng taxi or mag-metro. Kung malilate ako, kailangan ko talagang mag-metro, mag-taxi. Kasi nga, yung oras yung binabayaran sa akin ng client ko. So, dahil ayaw kong malate, kailangan ko talaga mag-taxi. And syempre, yung pag-expend ko ng money, guys, ay malaking bawas na yun sa kinikita ko. Plus, magbabayad pa ako ng babysit. Tapos, one job ka lang. Imagine nyo ba guys? Kasi, may iba kasi akong client na hindi talaga uma-accept ng which is, I understand. So, may regular naman akong client guys. Nakakainis na iyak ako. So, ngayon po, yun pag kailangan ko pa magbayad ng babysit. Pero kung one job lang talaga ako, tapos 200 lang naman yung sahod ko. So, wala na akong kikitain. Talagang pambayad lang sa babysit. So, pag nagtutu job ako, kailangan ko talaga, or yung oras ng work ko ay umabot po ng mga 6 hours to 7 hours. Kailangan ko talaga magpa-babysit niyan. So, mahirap din po sa akin yung dinadala ko si Daniel sa work. Kasi nga po, katulad na sabi ko sa inyo guys na hanggang 3rd floor yung bahay ni Amo. So, ayaw ko siyang pag-akyatin sa hagdan si Daniel. Minsan pinapakyat ko siya pero hindi pwedeng lagi-lagi kasi nga si Daniel po ay naoperahan yan sa Lus-Lus. Naoperahan po yan. Bata pa po yan si Daniel pero naoperahan na po yan at alam niyo kung bakit po naoperahan yan. Gawa nga po ng premature siya. So, yung egg niya po ay lumalaki. So, pero okay na po siya. Okay na siya. So, ayaw ko lang bumalik ulit. Kaya, iniingatan ko siya. So, ang ginagawa ko po, si Daniel, binubuhat ko po yan from 1st floor, 2nd floor, and 3rd floor. So, pag bababa ako, pinapalakad ko siya kasi medyo okay. Pero, minsan, binubuhat ko rin siya. So, syempre, magdadala pa ako ng vacuum, magdadala pa ako ng mop. So, guys, yung mga gamit panglinis. Kaya siguro po guys na bumigay din yung katawan ko. Kasi sa gabi, syempre pag uwi namin, siyempre dala ko na si Daniel. Pag wala akong pa-babysit, sama-sama ko siya sa work. So, dadalhin ko si Daniel, buhat-buhat. Nahihirapan din ako minsan pag magbubuhat ako sa metro. Kasi merong part doon na kailangan mo talagang buhatin yung stroller ni Daniel. So, dati guys, di ba bago lang naman kami dito. Hindi ko pa alam dati guys na pwede palang gumamit ako ng tram, yung train dito na maingay dito pag naririnig yung nagbablog ako. So, yung train na yan, dumadaan dun sa school ni Jacob. So, hindi naman eksakto, kailangan mo pang maglakad ng konti. Ayan, makalay na yung dila ko. So, nung nalaman ko na itong tram na to, hindi na kami naglalakad. Normally, naglalakad ako guys. Sinasakay ko yung dalawa sa stroller. So, yun, kaya medyo mabigatin sa akin. Kaya, siguro po yung simula nung umalis yung asawa ko at pumasok ako sa work with my son, unti-unti kong nararamdaman yung sakit ng katawan at yun na nga po, bumigay yung katawan ko. Siyempre, kasi nga po pag sa gabi, kailangan ko minsan pag wala kaming food or wala na kaming usting stock, so kailangan ko pa magluto. Tapos, sa gabi naman, minsan si Daniel umiiyak. Kasi alam nyo, diba, si Daniel po ay merong, ano bang tawag doon? Yung merong nervous breakdown na, ang tawag doon, meron siyang, yung nangyari sa kanya sa hospital, hindi niya makalimutan na dadala niya sa panaginip. Meron po si Daniel noon. Minsan, dumadating po sa kanya, minsan naman dire-diretso yung pagtulog niya. So, kaya minsan, nagigising po ako sa gabi, tapos, kailangan ko gumising ng maaga. Tapos, ilang oras lang talaga yung tulog ko. Tapos, kailangan ko pa mag-edit ng video. Kaya napapansin nyo guys, yung mga video ko, minsan wala akong upload ng isang araw. Tapos, isang araw na nga lang i-upload ko, hindi pa dalawa. Isa lang, di ba? So,
kailangan ko rin naman mag-focus din dito guys sa pagbablog kasi nga malaking tulong din tong pagbablog. Hindi ko kailangan magkudkod ng ilang bahay kasi pwede ko namang ding kitain dito sa pagbablog. At maipon yun, yung mga kita ko kada video. Tapos masahod ko siya every month, di ba? So, ang dami kong talagang na-miss na mga araw simula nung yung schedule namin, yung nagdesisyon yung asawa ko na mag-work sa malayo. And guys, hindi ko naman maasahan din yung asawa ko sa financial. Kaya ako pa nga guys ang nag-send sa kanya ng 200 para pandagdag ng allowance niya doon. So sabi ko sa kanya, after nitong pera na to, hindi na ako makapagbigay sa'yo kasi nga yung mga part-time ko, hindi ko na napapasukan. Kasi nga, may mga client akong hindi nalagyan nila ina-accept ang bata kasi nga baka mamaya ma-aksidente doon, di ba? So, wala naman kaming kontrata at hindi nila sagutin yun. So, which is naiintindihan ko. At meron din naman akong client na ayaw ko talagang dalhin. At nasa akin na rin na ayaw ko talaga kasi nga maraming mga antik, may mga babasagin. So, kaya dinadala ko rin yung anak ko sa trabaho ko dun sa regular client ko kasi nga wala namang mga babasagin dun. Puro mga laruan ng bata. At saka dun sa kila engineer. So, kami lang naman doon. So, yung asawa ko naman guys, ay sabi ko nga sa inyo na hindi pa naman siya makakasahod. Kundi ngayong June 15 ba or July, hindi ko alam. So, sobrang tagal pa guys. So, naisip ko na paano kung ganito yung sitwasyon lagi namin. So, sabi ko, hindi po pwedeng ganito yung sitwasyon namin kasi nga nagbabayad po ako ng bahay. And hindi ko pala guys nakukwento sa inyo na magpa-bed space po ako dito sa bahay. Meron pong umupa dun sa kabilang kwarto. Yung kwarto dapat yun ng mga bata. So, pinaupahan ko po siya para makales kami ng gastusin dito sa bahay. So, alam mo yun, lahat na lang po iniisip ko kung paano mas mapagaan yung buhay namin, mas makatipid, ay nako guys, kung alam nyo lang na minsan talagang pinagpipray ko na lang kay Lord na sabi ko na Lord, kayo nang bahala na kayanin ko lahat kasi konting ano na lang. So guys, konting tiis na lang kasi nga June na at magtatapos na ang school ni Jacob. So, makaka-focus na ako sa work. So, ngayong summer and yung mga bata nga uuwi. Yung sabi ko na lang kay Lord na kakayanin ko Lord. Ikaw na bahala sa amin. Basta wag lang kami magkasakit. Okay na yun. Meron pang nagsabi sa akin guys na isang tao na sabi sa akin na kakayanin mo ba ang lahat? Daladala mo anak mo, tapos pumapasok pa yung anak mo, tapos binabayaran mo pala, nangungupahan ka pa ng ganyang kalaking bahay. Alam yun, yung salip na palakasin yung loob mo, no? May mga tao pa talaga na parang i-discourage ka na hindi mo kakayanin yan. Ang sabi ko na lang sa kanya na okay lang, basta kasama ko yung mga anak ko. Yun yung importante sa lahat. Kapiling ko yung anak ko kahit anong hirap. Sabi ko, kakayanin ko. Sabi ko, konting tiis na lang naman ilang weeks na lang. Magiging okay na ulit. Makakapag na ulit ako. Focus na ako sa work. At yung mga bata makakapagpahinga sa probinsya. Ito, alam nyo guys, sa totoo lang, si Daniel po ayaw na niya bumalik dun sa probinsya. Pag tinatanong ko siya kung gusto mo na bang bumalik sa probinsya kay daddy mo? Kasi alam nyo naman guys na daddy's boy ito. Habulihan sa papa niya. Ngayon ayaw niya parang bumalik yung pagmamahal niya sa akin nung simula. Kasi diba ako naman nag-alaga dito. Bumalik. Do you want to go to daddy? Mama. Mama. Bumalik yung pagmamahal niya sa akin. Kasi ito talaga nun guys. Maliit pa to. Clean it. Nung maliit pa kasi to guys, talagang habol to sa akin. Hindi to makatulog nang hindi ako naamoy, hindi ako katabi. Kaya lang simula nung iniwan ko siya noon para mag-work dito sa Bucharest.
parang nabaling yung pagmamahal niya. No, Jacob? Nabaling yung pagmamahal niya doon sa papa niya. Yun yung naging mas close niya. So guys, hanggang dito na lang yung video ko kasi nga ang kukulit na ng mga bata dito. So bye-bye din. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Jaden. Bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you for watching. Love you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. See you our next video. Bye-bye.